Tuloy po tayo sa balitaan sa News at 1. Pansamantala, dumako muna tayo sa Palasyo ng Malacanang para naman po sa iba pang mahalagang balita. Naroon po ang aming kasama, Luna, live mula sa Palasyo. Maraming salamat, Kirby. Isang forum ang nagaganap ngayon sa Multipurpose Hall ng Department of Budget and Management para talakayin kung paano mas mapapabuti ang kalagayan ng mga persons with disability sa bansa. Ngayon, ang unang araw ng forum. May isang kutsero, dala niya yung kabayo niya. And gabi yun, dumaan siya sa sementeryo. May isang aso doon sa taas ng nicho. Sabi ng aso, magandang gabi po. Natakot po yung matanda, inampas po niya kabayo niya, tumakbo ng matulin. Pagdating sa kanto, hinihingal po yung matanda. Sabi niya, grabe, nakakatakot yun ah. Ngayon lang ako nakakita ng aso, nagsasalita. No? Kasi sabi ng kabayo, ako din. Mga kapatid, just because we thought that dogs don't speak, it doesn't mean they cannot. Just because we've never heard horses speak, it doesn't mean they don't speak. Just because we thought that poverty is always there, it doesn't mean it cannot be eliminated. Just because we thought and we've seen that corruption is part of the system, it doesn't mean it cannot be eliminated. Just because we thought na walang pumapansin sa atin, it doesn't mean we will not be there at government. Ganito ay nilarawan ni Yusek Jose Marie Oquiniena ng Presidential Communications Operations Office ang ginagawa ng Administrasyong Aquino para sa mga Pilipinong may kapansanan. Binigyang diin ng opisyal ang mensaheng ipinaabot ni Pangulong Aquino sa ginaganap na National Disability Prevention and Rehabilitation Week na nagsimula kahapon, July 17. Ayon kay Pangulong Aquino, bahagi ng isinusulong na pagkakapantay-pantay ng mga karapatan ng bawat isa ang pag-aani ng buhay ng mga persons with disability o PWDs. Ang adhikaing ito ng pamahalaan ay pinatotohanan ng chairman ng Alyansa ng May Kapansanang Pinoy. Out of the 3.1 million children with disability that qualified in school, we have only 110 currently enrolled. And we're very happy. So I'd like all of you to please give a big hand to Secretary Luistro, who has of 6 persons with disability and 2 from the Department of Education to address it. Bahagi ng espesyal na linggong ito ang 2 araw na forum para sa PWDs na binuo ng PCOO, katuwang ang Bureau of Communication Services. Sa 2 araw na forum, tatalakayin ng mga batas na nagsusulong at nagbibigay proteksyon sa karapatan ng mga PWDs. Layon din ito na tulungan ang PWDs na malampasan ang kanilang limitasyon. And in the name of the Presidential Communications Operations Office, which PTV, PIA, Radyo ng Bayan, BCS, and other agencies are under Secretary Itzani Coloma. Hindi ko ito pinaalam, but I know, because I know the heart of the Secretary, I would like to offer also our support and help, in whatever way we can to help push your advocacy. But we need to be one. If you need our help to come up with a strategy for PWD, text nyo lang po. Naging bahagi rin ng unang araw ng forum ang pamamahagi ng PCOO ng CD na may titulong 10 Goals to Make the Right Real. Laman ito ang mga international agreements at conventions, mga batas at dokumento na may kaugnayan sa PWDs na magagamit bilang reference ng publiko. Kasama rin na Kirby sa tatalakayin ng forum ang ECHON strategy ng United Nations para sa Asia Pacific. Ang Pilipinas ay signatory ng United Nations Convention for Persons with Disabilities. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan.